Pero yung ipinanganak na magkadikit mismo ang katawan, tila dobleng kalbaryo ang pinapasan. Agosto noong 2009, ipinanganak ang Arsiaga twins, sina Ann at Nicole. Pero laking gulat ng lahat na iisa lang ang kanilang katawan. Sila'y conjoined twins. Junjun, anong reaksyon mo? Yung unang-una mong reaksyon, nung una mong nakita yung mga anak mo? Parang nawala po ako sa sarili ko. Hindi ko po talaga akalain na ganun po magiging itsura ng aking anak. Naawa po ako sa anak ko. Hindi nyo akalain na gano'n? Hindi po, kasi po 2 beses po naman namin siya pina-ultrasound. Yung unang ultrasound po, normal naman daw ho. Isang bata lang yung nakita. Tapos yung pangalawang ultrasound no, bago siya manganak, suwi lang daw ho yung bata. O pahalang, yun lang daw ho nakita. Pambihirang kaso ang mga conjoined twins o yung mga kambal na magkadikit. Napakaliit ng tsansa ng mga ito na lumaki at mabuhay. Pero ang minsan na rin naming naitampok sa aming programa na sina Tony at Johnny na magkadikit ang pusod, 41 anyos na ngayon. Maliban sa pagtitinda na ng buko ang inabubuhay nila ngayon, si Johnny, swinerteng nakapag-asawa, ang kanya ngayong kabiyak, si Riza. Dati nagdadalawa lang kami, ngayon may kasama na ako sa buwan. Tindata lang kami, tanawan, gano'n lang. Hanggang naging close kami. Yun, doon nag-umpisa. Pati pa si Johnny, kahit ganyan siya, sipag siya, gano'n. Tanggap ko kahit na ganyan ang katayon. Masayang-masaya naman daw si Tony sa naging kapalaran ng kanyang kakambal. At sa tuwing nagde-date o naglalaving-laving daw sina Johnny at Riza, para na rin daw kahati si Tony sa ligaya at saya ng kanyang kakambal. Kung sila masaya, doon sila. Pero para sa akin, okay lang. Siyempre, hindi kami pwede mag-iwalay. Bawa, mag-gadget siya. Siyempre, kasama ako. Naibahagi rin namin sa inyo ang buhay ng ilan nating kababayan na tila tinubuan naman daw ng kamalasan. Kung may tinaguriang 3-man ang Indonesia, ang dalawang kamay ni Randy nababalot ng maitim, magaspang at bukol-bukol na balat ang kanyang mga daliri, tila mga ugat ng puno. Bibiro ko, paputol na raw yung ano ko. Wala, tinatawanan ko lang siya. Kaya napapakanabangan pa naman, ba't pa puputol yung gano'n? Hinala ni Randy, trabaho niya ang salarin kung bakit siya tinubuan ng malasumpang kulugo o keratoderma, kaya't nagbistulang sanga ng punong kahoy ang kanyang mga kamay. Bigla na siyang tumubo eh. Hindi ko alam kung bakit tumubo nung ganun. Siguro kaano ng putik, kasama sa pag-akot ng lupa, na makaroon ng ilang linggo, nagkaroon ako ng gato sa kamay. Gamit ang gunting, sinusubukang bawasan ni Randy ang animoy balat ng punong kahoy na nakadikit sa kanyang kamay. Sen, pag nasagad, yung laman, natutuso, masakit. Mga may nakaus ng ganito, pag naano sa balat na ganito. Ang pagtanda ang isa sa pinakamatinding kinatatakutan ng tao. Kaya naman merong iba na gagawin ng lahat, wag lang tumanda. Katulad ni Michael, ang hiling niya noon, sana wag muna ako tumanda. At tila pinagbigyan si Michael sa kanyang hiling. Eto siya ngayon, itsurang 8 taon pa rin. Pero ang totoo, 18 anyos na siya. Kung itatabi nga siya sa ibang mga bata,
Hindi aakalaing isang dekada ang agwat ng edad nila ni Michael. Masarap kasi nun maglaro lalo na yung bata ka pa. Kapag tumatanda na, parang mahirap na rin. Kasi hindi mo nagagawa yung gusto mo. Nagsisisi kasi ba't ko winish yun? Hindi ko alam na magkakatotoo pala. Dapat hindi na lang ako nag-wish. Walang ano. Etong birthday niya, October 2, 1991. Nung siya, edad na siya 13 years old o 12. Parang hindi siya tumataas. Tsaka yung edad niya, siyempre nadadagdag. Pero siya hindi Ayon sa mga doktor, may hypogonadism si Michael, isang sakit na sanhi ng hormonal imbalance. Kaya ang kanyang itsura halos hindi nagbabago. Pero ang kondisyong ito, maaari rin daw mauwi sa mas malalang kaso. Ang 62 anyos na si Buyoyoy, animoy batang paslit pa rin. Ang kanyang mundo, umiikot na lamang sa paggulong ng kanyang stroller. Hindi kasi siya nakakalakad. Pero ang kaso ng hormonal imbalance ni Buyoyoy, nauwi sa sakit na dwarfism o yung nagmumukhang duwende. 6 sa kanilang 15 magkakapatid ang nagkaroon nito. Kaya nga bidang-bida raw sila noon sa mga perya. Sa kabila ng kaawa-awang kalagayan ni Buyoyoy, ang kanyang kakaibang itsura ang nagsisilbing paraan para sila'y mabuhay. Dinarayo kasi siya ng mga turista na gustong masilip ang kanyang itsura. Naiiba man ang kanilang itsura, hindi naman ito kabawasan sa kanilang pagkatao. Baka nga nakalalamang pa sila sa marami sa atin dahil sa kanilang komplikadong kalagayan, mas natuto tayong pahalagahan ang sarili nating buhay.